Adam, Adam was created as the ruler of this world. Si Adam, the first man. Ito po ang nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 28. By the way, ang title po ng i-share ko sa inyo, Let God Influence Our Words. At babasahin ko po sa inyo, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, binigyan ko po doon, hinighlight ko yung word na supilin ninyo ito, subdue the earth. And then magkaroon kayo ng pamamahala, have authority sa mga isda sa dagat. So, Adam was the ruler of this world. Yun po ang design kay Adam. We all know na hindi po tayo makakapamahala kung walang kapangyarihang nagbaback up sa authority. Ang mga mayor po hindi makakapag-govern without the help of the laws of the land and of course, the policemen that will help him enforce the law. So, paano nagawa ni Adan ang pamamahala? Ano yung power that is backing up his authority? I always say this, tingnan mo lang ang design at malalaman mo ang purpose. Isang tingin lang sa silya, alam mo na kung ano ang purpose niya. Ano ang purpose ng silya? Tulugan. We all know the purpose of silya because the way it was designed, uupuan mo. Now, tingnan po natin ang design ng tao. Paano siya dinesign ng Diyos? Dahil kung survival of the fittest po ang pag-uusapan, man should have been extinct long time ago. Bakit po? Because the body of man is different from other animals. Ang mga tao po, they cannot live in cold places. Kaya sabi sa inyo ni Reb Sani, natutuwa siya sa mga security nasa labas na may mga Vespa. Dahil sa Canada daw, hindi nila pwedeng gawin yon. Maninigas sa labas yung mga yan, sa lamig. Which means ang mga tao was not created na katulad ng ibang hayop na nakakatagal sa lamig. Bakit? Wala tayong furs. At hindi rin tayo design lumangoy. Do tayo marunong lumangoy, pero syempre mamaya uultaw na tayo. Bakit? Kasi wala tayong fins. Walang gills. We are not suited to fly. Wala tayong wings. Hindi tayo suited to fight. Wala tayong claws. Wala tayong sharp teeth. Ako ay nagtataka sa mga taong gustong-gustong makipag-away. Wala naman silang pangil. Wala naman silang claws. Pero makikita po ninyo sa tao, sa pagka-design sa tao, there is something different sa kanya. Ang tao po was created with specialized airways. Na siya po ay hindi pwedeng uminom at huminga ng sabay. Kasi specialized yan. Ang ganda ng pagka-design. Ang purpose ng design na yan is one thing, to talk. Man was designed to speak. At malalaman mo, tao lang ang may language. Sino ditong nakakitang mga asong nagkukwentuhan at pinag-uusapan ng ekonomiya ng bansa? Kung ang dog food guy, sa banda-banda di ay bababa ang presyo. Wala. Tao lang ang binigyan ng Diyos ng kakayanang magsalita. And language is an inborn capability of Adam. Ang tao, nung nilikha, marunong na magsalita, may lingwahe na. So, man was not created to fight. Man was created to rule by speaking. Kaya makikita po ninyo agad doon, pinangalanan ni Adan ang mga hayop. At ang sabi sa verse, kung anong ipapangalan niya, siya ang nagiging pangalan.
So, halimbawa, may dadating na leon, ikaw, leon ka, ha? Walang tumatanggi, walang sumasabi, ayaw ko kung pangalang leon, paltanahon ninyo ako ng pusa. Wala, kung anong sabihin ni Adan, yun ang nagiging name. And naming is an act of authority. Kung sino ang magpapangalan, siya ang merong otoridad doon. And Adam was created to rule. So, paano naman nagkaroon ng power ang salita ni Adan? Ganito lang po yon. Nilikha po ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Psalms 33 verse 6 says, "The Lord created the heavens by His command, the sun, moon, and stars by His spoken word." Nilalang lang po ito ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Ay ano ang kaugnayan na yan, pastor, sa pagsasalita ko? Eto yon. Nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos. Ibig ba sabihin, pastor, na ayon sa wangis ng Diyos magkamukha kami? Ganito yon. Nung nilikha ka ng Diyos, nung nilikha ng Diyos ang tao, kakaiba sa ibang nilikha na sinalita lamang, ikaw hindi. Kumuha ang Diyos ng putik, hinugisan ito, at pagkatapos, hiningahan ng Diyos ang ilong ng putik na yon, at siya'y naging buhay na kaluluwa. Ang atin pong materials, kinuha dito sa earth. We are earthlings. But, there is something divine sa tao. Merong God kind sa atin. At ano yon? Yung hininga ng Diyos. That is what makes us kawangis ng Diyos. Yun po ang pagkakaiba natin sa hayop. Ang hayop hindi hiningahan ng divine breath, Panginoon. Tayo lang yon. And because of that, meron po tayong maka-Diyos na uri. Kawangis niya. Kaya may power din ang salita mo. Sino dito nagsasalita ng walang nilalabas na hangin? Noon po nagkasala si Adan, sundan ninyong istorya ha. Kasi I am setting up something here para makita ninyo na ang inyong salita ay makapangyarihan. At in the end, I pray that we are going to be careful with our words, knowing how powerful our words are. Okay? Noong nagkasala si Adan, isinuko niya ang otoridad niya sa lupa kay Satan. Binilisan ko na, fast forward, kasala si Adan. Ibig mo sabihin, pastor, yung rulership ni Adan, wala na sa kanya? Yes. Noong nagkasala si Adan, ibinigay niya ang pagiging hari sa mundo kay Satanas. At ito po ang nagpapatunay. Noon pong si Jesus ay dinala ng Holy Spirit para tuksuhin ng devil, makikita po ninyo sa pag-uusap nila kung sino talaga ang ruler ng mundo. Lucas 4:6. Dito dinala ni Satanas si Jesus sa mataas na bundok at sa isang iglap, ipinakita lahat ng kaharian sa mundo sa lahat ng panahon. And the devil said to him, "All this authority I will give you, and their glory. For this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish." Yan po, nagpapatunay na ibinigay ni Adan kay Satanas ang otoridad dito sa sanlibutan o sa mundo. Hindi po kinontes ni Jesus yan. Hindi sinabi ni Jesus, hindi naman ikaw ang ruler ng mundo. Tinanggap ni Jesus. Bakit? Because this has been delivered to me. Ibinigay ito ng kusa ni Adan. At ang sabi ni Satanas, at ito'y maibigay ko rin ng kusa kung kanino ko man gustong ibigay. Pero syempre, tinetempt niya si Jesus na sambahin siya. Pero my point there is, ito nagpapatunay na si Satan ang ruler ng mundo. So, paano naman nagawa ni Satanas pagharian ng sanlibutan? Meron po ditong merong konting problema eh. Si Satan hindi tagalupa. Siya po'y alien. Sabi ni Jesus, nakita niya
si Satan na sinipa galing sa langit. Si Satan po'y kick out. Therefore, ang salita pong ni Satan, walang kapangyarihang lumikha. Hindi siya tao. Sa tao lang ibinigay yung hininga. Hiningahan ang nostril. Si Satan, hindi siya nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Si Satan, walang visa sa mundo. Anong kayang gawin ni Satan? Ang kaya lang po niya ay manlinlang. Yun ang kayang gawin ng kanyang salita. Kahit po isinuko ni Adan ang otoridad sa lupa kay Satan, hindi naman po nawala ang kapangyarihan ni Adan o ng tao na magsalita. Nasa tao pa rin ang kapangyarihan magsalita. Nasa tao pa rin yung power that will back up his supposed authority. Yung authority ibinigay niya kay Satan. Pero yung power to back up that authority, it's still on man. Nasa tao pa rin. Paano? Sa pagsasalita niya. And since the fall of Adam, inimpluwensyahan na at nilinlang ni Satan ang tao na sabihin ang gusto niyang mangyari. We know why Satan came here, to steal, kill, and destroy. Hindi naman niya magagawa yun kasi walang power ang salita niya. Pero siya'y manlilinlang deceitful. Yung purpose niyang steal, kill, and destroy, ginawa na niya yun. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, wala siyang power. Ang ginawa ni Satan, gumamit siya ng tao who will willingly speak ang nais mangyari ni Satan. There is this man, ang pangalan niya ay John Ramirez. Siya po'y ex-satanista. Dati siyang satanista. Yes, there are people who willingly worship the devil. At kahit po sa California, I think it's in California, they have a Church of Satan there, and the law of the land protects them to worship whom they want. Ito pong si John Ramirez ay nagkukwento na bago siya na niligtas ng Panginoon, bago siya ni-redeem ng Panginoon, bagong nagpakilala ang Panginoon sa kanya, he was so deep in occult and in witchcraft na napakataas ng ranggo niya sa witchcraft. Siya po'y satanista, worshiping the devil. At sabi niya, simula hapon hanggang umaga, he was talking to the devil. Ganon daw po kaseryoso ang mga satanista. At nagkwento siya, ito daw ang ginagawa niya, kasi mataas na kanyang ranggo Siya daw ay nag-astral projection. Ibig sabihin, umaalis ang kanyang spirito, kaluluwa, sa katawan. Ang katawan niya ay naiiwan doon, iniingatan ng demonyo, at ang kanyang espiritu ay umaakyat, dala ng demonyo, at yan ay nag-aastral. At ano ang ginagawa niya? Pumupunta siya sa iba't ibang region, at doon ay siya nag-a-utter ng mga sumpa. Nagsasalita siya ng mga sumpa. And you know what? Nung siya nag-a-utter ng sumpa, ito daw ang nangyayari. Yung mga demonyo o principality from other region will transfer to the place na kung saan sinusumpa niya. Kaya madali daw malaman kung sinong principality sa isang region. Tingnan mo daw lamang ang sikat na kasalanan sa lugar na yon. Yon ang principality sa region na yon. Kaya kapag ang isang lugar, maraming LGBT, yon ang principality doon. Pag ang isang lugar, marami ang drug addict, yon ang principality doon. Kapag ang isang lugar, maraming crime, murder, yun ang principality doon. At silang satanista ang nagsasalita, para dalhin yung mga demonyo doon. What is my point here? Bakit hindi makakilos ang mga demonyo ng kusa nila? Kailangan pa nilang gumamit ng tao na magsasalita at mag-a-utter ng mga curses. Because walang kapangyarihan ng salita ng demonyo, they have to use people. They have to use the speech of men. At ang akala po ng iba ay kailangan muna nilang maging mangkukulam bago makapagbitaw ng sumpa. Wrong. Hindi mo na kailangan maging mangkukulam.
Basta ikaw ay nagsalita ng salitang influence ni Satan, ito'y sumpa na. Kapag ikaw ay nagsalita ng may galit, pag ikaw ay nagsalita ng masasakit na salita, nagmura, ikaw ay lalo na yung mga salitang merong emosyon, ang labas diyan ng lahat, namumula-mula ka ng sinabi with all emotion, man, you are cursing. At ikaw ay nagsasalita ng mga salita ni Satanas, influence ni Satan. At sa tagal ng pag-ooperate ni Satan sa mundong ito, he has conditioned this world to say word of hate, word of fear, and all negative things that Satan wants to happen without the man thinking na influence siya. Pinagsalita na ni Satanas ang mga tao without the knowledge ng mga tao na siya'y influence ni Satan, ang kanyang sinasabi. Tingnan po ninyo. Tingnan po yung ating mga expression. Okay ha? Bago ko pa sabihin, ikinakat ko na. May nakita ng patay kang bata ka. Bakit ang ating mga expression laging negative? Bakit walang nagugulat na, buhay kang bata ka? Hindi niyo napapansin na mayroong deception nangyaring na hindi natin alam, we were already deceived? Why is our expression laging pangit? Sino ditong pag nagugulat, pag binulugan mo, bulaga, ang sasabihin, banal ka. Hindi ganun ang sinasabi. Sanay na ang tao sa pagsasalita ng masama, babati lang, nagmumura pa. Pre, tagal na natin nagkikita. 4-letter words. Pare, talagang tagal na puto ko tsinta talaga, pare. Yun ibabati lang, ha? Magmumura pa. May nilibre ako, kaklase ko. Sabi ko sa restaurant, wala ako, ako'y nasa Manila. Huwag mong papabayadin niya na, kami napakatagal namin nagkikita. Di gulat naman siya. Nag-text sa akin. Sabi niya sa akin, pero ako sasabihin, Ari, nagpapasalamat ha? Sabi ako daw no shame. Yun, mas mano sa English. No shame. Alam na niyo sa Tagalog yun, alam? No shame, pre. Tagalogin na lang yung no shame. Ayun yung magpapasalamat. Bakit? Without us knowing, we're saying those words, thinking na wala lang. Because we were already deceived. Naalala ko merong isang ka-life group ako. Yun daw kanyang ama mura ng mura. Sabi daw niya, sakit ng tenga ko Sabi daw sa kanya, hayaan mo na't matanda na. Para bagang normal na lang. Wag nang pansinin. Ang pagmumura ay okay pag matanda na. You know what? Anong sabi ng Proverbs 16 verse 27? An ungodly man digs up evil, and it is on his lips like a burning fire. Saan galing ang apoy na ito? Like a burning fire. Ito'y galing sa devil. It comes from the devil. Now, tingnan naman po ninyo. Dumating si Jesus. Namatay, nabuhay na maguli. Then, He ascended unto heaven. Pero sabi ng Panginoong Jesus, mga believers, kayo ay maghintay sa upper room. Ibibigay ko sa inyo ang Holy Spirit. That was the church. Yun po ang unang church. Alam naman po natin ang church hindi building. Ang church ay the people who believe on Jesus. Ano ang unang ginawa ng Diyos sa church? Ano ang unang ginawa ng Diyos kauna-unahan sa church na nagsisimula pa lang? Ibinuhos niya ang Holy Spirit. At anong ginawa ng Holy Spirit? Acts chapter 2 verse 3 and 4. Let me read it to you. Sa kanila ay nagpakita para mga dilang apoy na naahati at lumapag sa bawat isa sa kanila.
Verse 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ano ang unang ininfluensyahan ng banal na Espiritu sa tao? Ang una ay nilinis muna ng banal na Espiritu ang dila ng mga nananampalataya. Cleansing muna ng dila kasi ang ating dila ay sanay na magsalita ng salitang influence ni Satan. Kaya ang ginawa ng Holy Spirit, linis muna yan. May bumaba munang divided tongues of fire which symbolizes cleansing. Nilinis muna kasi sanay ng dila. Kung magsalita ay walang pakundangan, akala ay walang nangyayari. At pagkatapos ay lumabas naman ang kapuspusan ng banal na Espiritu at sila'y nagsalita. After cleansing, nagsalita ng iba't ibang wika. They spoke in tongues. Kaya kayo na-baptize na ng Holy Ghost at kayo ay nag-speaking in tongues, binigyan kayo ng gift na to, come on, always speak in tongues. Ang first na nais-impluensyahan ng Holy Spirit sa church ay ang kanilang pagsasalita. Now, the devil had influenced our tongue for a long time, and God wants to cleanse and influence our tongue. That's why the title of this preaching is, Let God Influence Our Words. So, anong gagawin natin? Dito tayo papasok. Aking na-set up na sa inyo, Kung bakit ang salita ay mahalaga, kung bakit may kapangyarihan ng salita ninyo. At nagsimula ako sa simulan kay Adan. Gusto ko naunawaan ninyo yon. Dahil mahirap gawin ang anumang bagay na hindi mo naunawaan kung bakit. At dito tayo papasok. Okay, Pastor, now I understand. Mahalaga ang salita ko. What will I do? This. Ito muna. Ikaw muna yung magsisi. Repent of any times that you have slandered, gossip, judge, criticize, or spoke evil of anyone. Magsisi ka muna kung meron kang sindalitaan ng masakit. Whether it's true or not. Because it only means hindi mo alam kung paano maging steward ng kapangyarihan ng iyong dila. I always say this. Sino dito ang gusto na siya'y i-anoint ng Panginoon in such a manner na kapag ikaw ay nagsalita, the hearts of the people are being penetrated at yung salita'y pumapasok sa puso na somehow na nasasabihin nila, bakit pag nagsalita siya, ibang naramdaman ko. Alam mo ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon, the power of the tongue is so powerful in your life na kapag nagsalita ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng kapangyarihan, ibinalik yun sa'yo dahil ikaw'y mapapagkatiwalaan na nagsasabihin mo ay salitang influence niya. Sino dito ang gusto tumanggap ng ganong anointing? Okay, meron po iyang responsibility. Una, repent. Church, tayo po'y iba. Tanggapin na ninyong tayo iba. Because kung gagaya ka sa hindi nananampalataya kay Jesus, mahihirapan ka. Tanggapin mo ng ikay iba. Ano ang kaibahan mo? Ito yon. We pray. We don't gossip. Tayo nananalangin, hindi tayo nakikipagtsismisan. We build with our words. We don't destroy. We cover others with our words. We don't throw rocks on them. We lift others with our words. We don't put them down. Tagalogin ko Tayo nagpe-pray, hindi tayo nagchichismis. Tayo ay nagbibuild o ano sa Tagalog ang nagbibuild? Bumubuo sa pamamagitan ng ating salita, hindi tayo sumisira. Kino-cover natin ang iba ng ating salita. Sila ay ating iniingatan, ipinagtatanggol. Hindi tayo ang bumabato. Ating itinataas ang iba sa ating salita, hindi natin sila hinihila. Proverbs 15:24 says, pleasant words are like honeycomb, sweetness to the soul, and health to the bones. So church, be careful with our words kasi may bunga ito. Itong sabi ko last Sunday. Hindi pwedeng magsalita ka ng mga salitang influence ng demonyo at umasa ka ng resultang makalangit. Hindi yun mangyayari. James 3 verse 10 says,
Mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Sana dalawang bibig, ano? Ay yung pagpupuri din yung panlalait din na iingatan mo yung isang bibig na yon, yun magaganda lang ang sasabihin, yung isang bibig kahit magsalita ng pangit. Pero hindi Nilalang tayo talaga ng isa lang ang bibig. At hindi daw pwedeng sa isang bibig ay parehong may lalabas na pagpupuri at panlalait. No, hindi daw pwede. Kaya church, from now on, wag na nating ipapagamit ang ating dila sa kaaway. Amen po ba? Pag-usapan natin ngayon kung anong ating gagawin. Pupunta tayo sa how. Nasabi ko na sa inyo kung why. Punta tayo sa how. Number 1, stop complaining. May mga tao talaga, hobby nilang mag-complain. Hobby nilang mag-complain. Pag yan ay sumakay sa sasakyan, magko-complain yan. Sisimulan yan doon sa widening. Yung mga yan, pwede na lang widen. Hindi inaalis ang poste sa gitna. Nakaharang ang poste. Magko-complain yan sa mga butas. Yung mga yan, butas ng tubig, di naman nilalagyan ng sangga. Yung mga yan. Pupuntan na ngayon yan sa traffic. Traffic dito. Yung munisipyo hindi inaayos ang traffic. Mas magaling pa pagka walang nagtatraffic, walang traffic. Pag may nagtatraffic, may traffic. Pupunta yan sa mga nagbababa ng mga pasahero doon sa hindi baba. Yan, mga yan, walang disiplina. Sa saan nagbababa. Di naman lang tumatabi. Simula yan sa bahay hanggang sa pupuntahan niya, magko-complain yan. And he will never pray. Magko-complain lang yan. Tell me, anong nagawa ng complain mo? Sasabihin ko sa iyo kung anong nagawa ng complain mo. Pinatibay mo kung ano ang napapansin mo. I remember noon ito naman nasabi ko na, pero doon sa mga bago, tuwing kami pupunta ng Batangas, doon kami sa Sigsag, napakadaming paliko-liko dyan. Laging sinasabi ni Pastor Melody, ari naman hindi na kailangan ari likong ari pwedeng tuwidin na Sabi ko, gusto mo kang tumawag ako kay Governor. At sabihin ko yung sinasabi mo para kailangan yan Aba, laging ng ganyan, ay siguro yung nakuhang ibig ko sabihin na wag alam mo ang ginawa niya? Nag-pray siya. Pag-pray ko nga. Aba, alam mo nga, tinuwid nga. Inalis yung isang liko at tinuwid nga. Sasabihin ako sa iyo, if you will just complain, patitibayin mo lang kung anong napapansin mo. But if you will pray, something will change in the spiritual at mamamanifest yun sa natural. Okay, paborito ko yung mga mag-asawa Huwag ka laging magko-complain sa asawa mo. Laging na lamang lakas na lakas humilik. Alam yung paghilik? Sa Maynila pala hilik sa Batangas Sarok. Kaya hindi nyo alam ang hilik Lakas na lakas mo namang humarok. Lakas na lakas humilik. Ay saka ko complain mo, hindi naman humina di ka? Anong gagawin mo? Pag-pray mo, Lord, huwag namang masyadong malakas ang hilik. Alam mo, isang gabi nakatulog ka, wow, sinagot ng Panginoon. Siguro hindi na siya naghihilik. Ni-record mo. Abay, malakas pa rin naman. Alam mo kung anong ginawa ng Panginoon? Ikaw ang binigyan ng masarap na tulog kahit naghihilik ang asawa mo. Di ba? Sabi nung isa, ikaw naman, Papa, kalakas mong maghilik. At sabi siya, sige. Tapos hinalkan ng hindi malakas ang sound. O yan, hindi na. Ba't mo hinalkan? Sabi mo, malakas akong humalik. Hindi, maghilik. Okay, complain will not do anything. Stop complaining. Sabihin mo sa katabi mo, stop complaining. Okay. Yan namang luto ng asawa ko ngayon. Pag hindi maalat, maalat. Yun lang ang pamimigay.
Stop complaining. Pagkaluto, magdala ka ng mainit na tubig. Pagkaluto na, buhusan mo. O yan, di tama ang timpla. O number 2, stop gossiping. Alam ko dito, walang tatamaan dito. Itong church na ito ay nilinis ng Panginoon ng dila. Walang chismoso dito. Kaya punta na tayo sa number 3. Pero for the sake ng mga nasa live stream. Okay. Kawikaan 16 verse 28. Ang mandarayang tao ay nagkakalat ng kaguluhan at ang mapagbulong ay naghihiwalay sa matatalik na magkaibigan. Yang mga mapagbulong, they say things and whisper. Alam mo yung gossip? It's not only what you say, it's how you say it. Kapag yan ay pabulong, ano bang ibig sabihin ng pabulong? Yung tayo-tayo lang, yung alam mo ka, bakit ang sarap pakinggan pag bumaba ang boses? Alam mo. At ang tendency mo, bakit? There is something about whisper. Kung hindi mo masasabi ng nandyan yung tao, ay huwag mo nang sabihin nang wala siya. Kung hindi mo masasabi ng nandyan yung tao, huwag mo nang sabihin nang wala siya. Okay? Another. If it is not your story to tell, don't. Kapag yan na may hindi mo kwento, huwag mong ikwento. Huwag kang sausaw ng sausaw sa usaping hindi ka naman kasali. Yung iba hindi alam ang ibig sabihin ng kasali. Ito po ang ibig sabihin ng hindi kasali. Hindi ka part ng problema at hindi ka part ng solusyon, then hindi ka kasali. Oy, lahat palang aking pinagsasalitay, hindi ako kasali. Malamang. Huwag kang tanong ng mga personal question. Magkano sweldo mo? Kakatuwa sa probinsyano, baliwala yun. Magkano ka sweldo mo? Pag hindi sinabi, siya ang kukwenta. Ay di kayo, yung ganito, ano? Di ba bawasan ng ganire? Di ka na rin, ano? Pag itong mga ito, pinapakalma ng sweldo ng iba. Hindi maganda sa Christian ang chismoso at chismosa. Bakit ba natin gustong pag-usapan ang baho ng iba? Tapos na ba ang istorya ng Barreto Sisters? There was a time, magbukas ako ng Facebook, yun ang laman, yun ang laman. Ako'y anong-ano na. Totoo naman ho eh. It's public knowledge. Yes. Pero the question, why do we want to talk about them? Bakit gusto nating pag-usapan yon? By the way, sino nga talaga may kasalanan? Si Marjorie o si Gretchen? Could it be walang exciting na nangyayari sa buhay natin, kaya naghahanap tayo ng exciting na pag-usapan? Kapatid, kung walang exciting na nangyayari sa buhay mo, maglomi ka. At least pinagpawisan ka sa dami ng sili. Could it be tumataas ka pag pinag-uusapan mo sila? Dahil after talking about them, ang isusundo mo, hindi kami ganoon. Kami hindi kami ganoon. Ay di purihin ka. Kaya pinag-uusapan natin ang baho ng iba kasi tumataas tayo. Bakit ba natin pinag-uusapan ang baho ng iba? Kasi, Pastor, wala na kaming topic eh. Walang ibang topic. Kapag hindi ka marunong makipagkwentuhan ang hindi pinag-uusapan ng buhay ng ibang tao,
kailangan mo na ng renewing of mind at kailangan mo na ng training. Kapatid, hindi mo lang alam, kinondisyon ka ni Satanas, kinondisyon ka ng mundong ito without you even knowing it. Kinondisyon na tayo to say words influenced by Satan. And gossip are words influenced by Satan. And you know what? Merong hindi lang chismis, merong intriga talaga. Alam mo yung intriga? Yung merong masamang intensyon ng kwento, may masamang intensyon ng salita. Gusto talagang sirain yung tao, gustong pagkagalitin. Talagang influenced by Satan. Ano ba sabi ng Matthew 12, verse 36? At sinasabi ko sa inyo, na bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Bawat salitang yan, pananagutan mo yan sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, be careful with your words. Okay, ano na tayo? Number 3, stop speaking negative things about others. Pastor, hindi na ako magsasalita niyan. Aba, sige. Wala namang mawawala kung hindi ka magsalita. Alam mo kung saan lumalabas yan? Sa mga expressions, malimit. Yung sabi ko kanina, hindi ko pinahaba why is it ang ating mga expression lagi bastos? Hindi napapansin? Naglagay nga ako ng tao doon Paglabas ninyo, bubulagain kayo Gusto ko lang i-record kung anong sasabihin nyo. Ito lang ang lalabas. Sa mga hindi pa binabago ang kanilang mga salita, hindi pa nire-renew yung mind. Ang lalabas diyan, bastos. Ang lalabas diyan ay mura. At ang lalabas diyan ay no shame. May sasabihin ako sa inyo, kayang baguhin ang expressions. Alam mo ba kung bakit mo natutunan yan? Kasi narinig mo nang narinig, sinabi mo, natutunan mo. Simple din lang para ma-unlearn yan. Kailangan makarinig ka lagi ng ganito para pumasok sa isip mo na hindi ka na magsasalita ng ganon. I changed my expressions long time ago. Napakabastos ng expressions ko nung ako'y high school. Ang pangit pakinggan talaga. Kahit hindi born again, napapangitan. Ganong kapangit. At kayang baguhin yon. Hindi nyo napapansin yung mga salitang pangkaraniwan, yung mga batian na pre, ni na bro, ulul. Ulul. Ano bang ulul? Di ba aso yon? Yung may rabies. Ang iba naman sabi, ito sasabihin ko pero kinakat ko na. Tanga. Sinong malimit magsabi noon? Aray ka, tanga. Sabi ng tatay ko, napakahirap niyan. Bakit? Yung mga luko, merong ospital, ang tanga, wala. Ano pa? Ungas. Engot. Ay, yung engot, yung nagpapasweet pa, engot ka talaga. Napakarami pong learning disabilities because of words spoken against them. Bakit walang, bro, genius, bro. Pare, talino. Aba ate, ang tino. Ba't walang ganong expression? Bakit laging pangit? Oh, there's a conspiracy. Talagang kinondisyon ng ruler ng mundong ito na magsalita ang mga tao na may kapangyarihan ng salita para ang maglabasan sa kanyang environment ay kung anong kanyang mga sinasabi. Pastor, sinabi ko naman yun ng walang meaning sa akin. Doesn't matter. Ang mahalaga na sabi mo. May kapangyarihan ang dila mo. What we use in common conversation. May mga tao, kapag nag-uusap sila, to break the ice, magkukwento muna ng aksidente. Alam mo, ako'y dumaan diyan sa talagang may nakita kong aksidente, tutumagilid ka niyang. Bakit ka ikaw magkukwento lamang? Aksidente pa ang iyong pinili. Karami ikukwento Ay, dumaan ako dyan, nagkakagulo diyan talaga ang traffic. Bakit? Ay, meron ka namang natamaang sasakyan, may kaunting. Yan ka na may kwento. Anong maganda sa kwentong iyan? Bakit to break the ice, simulan mo ang conversation, ba't sinisimulan mo sa pangit?
Oo nga, Pastor. Bakit nga? Because kinondisyon ni Satanas tayo na magsalita ng pangit. Ay nako. Ako may nakakausap. Sa hilig naman ng gana rin. Yung nagtatrabaho diya sa Alabang, yung pinagdadalhan ng mga nakagat ng aso. RITM, magkukwento. Hindi ako alam mo naman, to start a conversation, ano ba talagang pag nakagat ba ng aso, hindi na talaga gagaling, ano ba? Sabi ba sa akin, ganito yon. Halimbawa, ikaw, kinagat ka ng aso. Halimbawa, ikaw, nakatatlong araw na, ikaw. Ay, nung tumagagal na pwede kang sabihin mo, halimbawa sila. Huwag ako. Baka kayo ganyang magkwento, halimbawa ikaw, bumagsak ka sa iyong exam, makakakuha ka uli. Pwede kang halimbawa ikaw. Yung mga iba na alam na may kapangyarihan ng salita will be conscious about this. Meron namang magpapapray sa akin. O anong gusto mo ipag-pray? Pastor, nasakit. Saan ka? Sa halip na ituro ang katawan niya, ang ituturo ang katawan ko. Dito, pastor, sa akin, dito sa... Wala ako sakit. Bakit ka kayo? Kung ano-ano na yan, aking nadadaanan. Ngalingali ko. Itinuturo yung masakit sa kanya. Katawan ko itinuturo. Meron nga, magkukwento lang. Napatawa mo na, masayang-masaya na sabi, ay talaga namang mauutas sa pagtawa eh. Alam nyo yan? Mauutas daw sa pagtawa. Siya na nga ang tumawa, mauutas pa. Ay, hindi. May mga guest po tayo, may mga doktora tayo dito from Yung mauutas, it means kakain. Alam nilang binibiro ko sila. Michael, sabihin mong meaning na mauutas. Yan. So, lahat nasa live stream. Kung hindi po nyo naintindihan ng iba naming mga Batanggenyo words, live in Batangas. That's who we are. We don't adjust. You adjust to us. Halimbawa, ikaw. Okay. What we notice, what we observe. Ito yung mga mema, yung may masabi lang. Pumasok ng subdivision, alam mo, ang mga gwardiya dito maluluwag. Mapapasok itong mga ito. Ay, kay naman na. Sabi ko, cut. Sabi naman ng isa, kalakas ng lindol sa Cotabato. Ay, pag dito lumindol ng gano'n, cut. Alam mo yung tindahan na yan, magsasara. Ay, kapangit ng tayo, cut. Ay, kainit tapos umulan. Anong nangyayari pag mainit tapos umulan? Nababasa ang kalye. Yung ba sinasabi, nagkakasipon daw. Aba naman, pinag-aralan po ng mga doktora, hindi yon ang reason ng sipon. Ang reason po ng sipon, virus yon. Okay. Ang panlaban lamang ay tulog. Yeah. Kailangan kayo laging natulog. Huwag lang sa church. Sabi ng iba, uso trangkaso ngayon. Ha? Sino may sabi? Ay sabi ko, ay di ikaw ang umuso. Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, respetuhin mo ang salita mo. May nangyayari pag nagsalita ka. Number 4, stop speaking negative things about ourselves. Yung iba,
Meron bang false humility? Alam niyo yung false humility? Pag sinabi sa iyo yung, "Bay, kagaling mo," alam mo sagot, "Hindi naman." Ay di wag kung ayaw mo eh. Ano sasabihin mo? Thank you. Kung siya'y nambobola, problema niya yon. Ay magandang sinabi, di ka may thank you. Glory to God. Kumusta? Ay kapareho ng dati. Ay walang mangyayari maganda sa iyo. Lagi kapareho ng dati eh. Ano sasabihin mo? Mas mabuti kaysa dati. Kumusta? Yan. Yung pagsasabi ng mga hindi mo kaya, yung nagkukwentuhan, di ko afford yan. Hindi ka naman tinatanong eh. Baga lagi sinasabing mga ganon. Kaya pag nag-uusapan ng sa halip na sabihin mo yung mga hindi mo kaya, sabihin mo kaya mo. Pagka sinabing, bibili ka ng Land Cruiser, hinihintay ko lamang yung bagong design. Yan kanya kasing luma na yan eh. 10 years na yan eh. Kaya, sabi ko kay Yayan, ang gusto kong business, alam mo, yung event center. Kailangan lang ng magandang lupa, magandang garden. Malaking pagkitaan niya. Kaya, ito yung gusto kong lagyan eh. Kaya lamang may posting malaki. Ay, ayaw ko na may posting. Sabi ni Yayan, "Katindi mo rin nga, Papa. Ang problema sa iyo yung poste eh." Ay, oo, yun lang ang aking iniisip. Kung paano bibilhin yung lupa, hindi ko na problema yun. I mean, start speaking things na kaya mo. Huwag yung may pag-uusapan, lagi ka na lang, hindi kaya, hindi kaya. Are you there? Stop speaking negative things about ourselves. Kahirap naman magsalita ng positive lagi, Pastor. Hindi ko na masabi ang tunay. Paano ko ba sasabihin wala? Wala nga eh. Ano sasabihin ko? Meron, wala nga. Kailangan bang sabihin? O sanay ka lang ng kwentuhang walang putol? Yung bang walang gap? Kasi lagi ito sinasabi ko, pag ikaw ay talkative, pag mahilig kang magsalita, magsasabi ka ng negative. Mauubusan ka eh. Training lang yan. Baka kailangan lang bawasan ng pagsasalita. You need not say whatever comes to your mind. Sabi nung isa, I just say what's on my mind. This is a free country. Well, if you're a person who says what's on your mind, I don't want to be with you. Mahirap yan. Lahat ng papasok sa isip mo, sasabihin mo. No, filter it. And then, sabihin mo lamang yung maganda. Are you there? Songs. Pati ba naman pastor song, babanatan mo pa? You know what songs are? Songs are words spoken with melody. Yun lang yun. Lyrics yan na sinabi mo with melody. Parang ako, I'm Ito with melody. And there are songs that invite problems. Sinong may alam sa kantang Vincent? Of course, hindi ninyo alam yan. Alam yan ng mga age ng Ate LB. At saka ng Kuya Jesse. Kantahin mo, Kuya Jesse. Starry, Starry Night. Kantahin mo, wag mong tulain. May sinabi doon, "This world is not for one as beautiful as you." Alam mo bang yan ay kanta sa nagsisuicide? Yan ang inaawit nung nag-suicide. Itong mundong ito ay hindi para sa ganda mo. Saan ako pupunta? Sa Pluto. Kung ikay mamimili ng kanta, wag naman basta magandang melody kakantahin na. Tingnan mo din naman ang lyrics. Ako pag nagpapatulog ako ng bata, ang kakantahin ko lagi dyan, "Panginoon, kay buti mo sa akin." Abay, tulog eh. Ikaw lamang. Ay, tulog na. Hindi ko pa binababa. Bakit? Tinatapos ko ang kanta. Ang tangi kong sasambahin. Number 5. Stop agreeing sa negative words ng iba. Huwag tanggapin pag may negative words na sinabi ang iba. Ano naman ang kaugnayan ng salita niya? Hindi naman ako nagsalita. Words become more powerful when somebody is agreeing. Kapag mayroong nag-a-agree,
Matthew 18 verse 19. If two shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them. Bakit kailangan two shall agree? Bakit hindi yung isa na lang hihingi? Bakit sinabing if two shall agree on earth? There is power on agreement. Even witch doctors know this. Kahit ang mga mangkukulam alam ito. Kaya ano sasabihin? Walang kukontra. Kaya po sa church, ini-encourage kayo na mag-amen. Alam ba niyo ibig sabihin ng amen? So be it. Mangyari yung sinabi. Kaya pag may sinabing maganda sa inyo, anong sasabihin ninyo? Ayan. Ngayon, kung ang sinabi ay positive, mag-agree ka. O number 6, matatapos na tayo. Hanggang 7 lang to. Rebuke and reverse the negative utterances. Ang negative na salita ay pwedeng sakyan ng kaaway. You know this. Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. Lahat ng salita na lalabas laban sa'yo, iyo itong hahatulan. So, condemn the negative words spoken against you. You know, nung matapos magkwento si Jesus sa kanyang mga disipulo, na siya'y mamamatay, at siya'y maghihirap, at siya'y mabubuhay na maguli, hindi naunawaan ni Peter. Anong ginawa ni Peter? Matthew 16 verse 22. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang ipahintulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Sinasabi ni Peter na huwag mamatay ang Panginoong Yesus, huwag mabuhay na maguli. Tignan po ninyo kung paano ni-rebuke ni Jesus si Peter. Matthew 16:23. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Si Pedro nagsasalita. Sabi ni Jesus, ikay lumayo, Satanas. Anong ibig sabihin? Your words are influenced by the devil. Those words are coming from Satan. Lumayo ka sa akin, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. There are words coming from Satan that people are speaking without even knowing it. Ay itong si Jesus, napakatindi na sinabi niya, ayaw niya nang merong kukontra doon sa mga salitang yon. Mahalagang salita. Kaya ikaw nga, Satan, lumayo ka dyan. Alam ni Jesus na si Satanas ang nasa likod ng mga salitang iyon. At hindi niya hinayaan ang salitang iyon na magpalutang-lutang lang. Kanyang ninegate, winilang bisa, kinondem ang salitang iyon. Kapag may negatibong sandalita, huwag mong hayaang magpalutang-lutang lang dyan kasi baka sakyan ng demonyo. Anong gagawin ko, Pastor? Okay, this is what I do. You can do this also. Pero gusto ko lamang sabihin sa inyo yung pinaka-context. Pag merong nagsalita laban sa iba, if ikaw ay nagsalita laban sa iba, at na-realize mo, naku, mali yung sinabi ko. Ito ang pwede mo sabihin, I release anyone affected by my speech and break in Jesus' name any manner my words have affected them. O sa Tagalog, aking pinalalaya ang sino mang naapektuhan ng aking sinabing yon at aking winawasak in Jesus' name ang lahat na nasimulaan ng mga salitang yon. Ito po ay pagrespeto sa iyong salita. Alam mong pwedeng may mangyari doon. Kaya iyong i-break yung salita mong yon. Kung ang salita mo naman ay sinalita mo laban sa iyong sarili, o yung salita ay salita ng iba laban sa iyo, ang sasabihin mo, I take authority of those words spoken against me in Jesus' name. I put to stop all the things it has put into motion. O kaya sa Tagalog, lahat ng mga salitang laban sa akin ay aking winawalang bisa in Jesus' name. Now, baka kayo mahirapan ng pagsasaulo, sabihin na lang nyo, cut. Cut na lang, cut. Basta may nirelease kang word, cut. Sabayan mo ng prophetic act, cut. Pag may sinabing negative sa'yo, cut. Huwag mong tanggapin, huwag mong hayaang magpalutang-lutang yung salitang yon. Are you there? Ay, of course, huwag mo naman sasabihin ng laban. May sandali. Pwede namang simple, cut. Cut. Kasi minsan hindi nila alam ang iyong ginagawa. Alam nga namang sumama ka sa church at i-explain ko sa iyo, haba pa. And then what are you going to do? Reverse that into blessing. Lahat na sinabi niyang negative laban sa akin, nire-reverse ko yan into blessing. O ba? And lastly, at dito na po ako magtatapos.
Speak blessings always. Maging masipag sa pagsasalita ng pagpapala. Maging masipag. Yung iba kasi narinig ito, maganda pastor ang sinabi mo maganda. Hindi naman siya nagsalita ng maganda. Maganda nga lang daw. Hindi naman sila nabago. No. Start speaking positive things about yourself. Maging masipag sa pagsasalita ng pagpapala sa iyo. Your success depends on your tongue. The words we speak dictate our future. Don't just react. Be proactive. Wala pang need ay unahan mo na. Lagi ko sinasabi, I am favored. Sabihin mo, I am favored. It means ang pabor ay nasa iyo. Lagi ko sinasabi, pangalan ko pa lamang, favored na ako. Fortunato fortunate. Kaya naman nung 3 days ago, ako yung nagdadrive, susunduin ko si Yayan sa Batangas, ay kailangan magmadali ako at basta kailangan magmadali. Di ako yung nag-start toll. Sa ibaan ako lumabas, sa Batangas ako lumabas, sa ibaan ako pumasok. May nanguhuli pala dyan. Akala ko nanguhuli papunta lang Manila. Ibaan to Batangas, may nanguhuli pa rin. Ay yun, di ako yung nahuli. Sabi sa akin Sir, ang speed po ninyo ay 128, 100 lang po dito. Sabi ko, 150 yun Hindi naman 128. Hindi ko na sinabi. Sabi sa akin yun pong lisensya. Naku pare, nasa isa kong pantalon. Sir, driving without license yan. Hindi, may lisensya ako, hindi ko dala. Hindi kayo inital lang. Kat. ID, mayroon mo kayong dalang ibang ID? Wala nga. Nasa wallet ko nga. Nasa isa kong pantalon. Hindi kami nagkakagayahan. I am favored. Siya, isulat na lang ko ninyo yung pangalan din siya. Sasabihin ko na lang kung mayroong emergency. Oo nga, yung aking anak susunduin ko emergency dahil naghihintay na. Yun ang emergency sa akin, nagmamadali lang. Alam mo, wala lang. Nung okay na, sabi ko, ako nga pala yung pastor. Pastor ka ho kayo. Nung okay ko na sinabi baka kasi sabihin nyo, ginagamit ko ang pagiging pastor ko Sinabi ko nung okay na. Sabi ko, nakita ko yung kanyang pangalan, Abilina. Taga saan ba kayo? Ako yung Rosario. Marami yung Abilina sa Rosario, pero ako yung Lipa sa may Lucky 4A. Yung asawa ko, Abilina. Hindi ko nang gawing ninong Nung kami nag-uusap, okay na. Anong ibig ko sabihin? Sabihin mo, I am favored. Sabihin mo ba, I am favored. Sabihin mo na nang sabihin, habang walang nangyayari. Ay yung iba nung nahuli, nasa ka, I am favored, 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 I am favored. Alahoy! Ngayon ka lamang nagpupuno. Be proactive. Pag walang magawa, talk positive things about yourself. Okay. Speak blessings to your life. Sabihin mo, mahal ako ng Diyos at kaligayahan niyang pagpalain ako. Lahat ng kailangan ko ay dumarating sa akin. Magnet ako ng blessing. Sabihin mo sa katabi mo, magnet ka rin ng blessing. Ang mapadikit sa akin ay pinagpapala. Kindly, sige, palapakan mo si Lord. Basahin mo nakasulat. 1, 2, 3, go. Wow. Speak blessing to your body. Sabihin mo, ako'y palakas ng palakas. Araw-araw. Tingnan mo binabago mo na yung mga salita mong pagkagising. At saka yung aray. Ba't kayo na-aray? Baguhin ninyo yung aray. Paltan ninyo. Ano sasabihin ko? Ouch. Hindi. Pareho din yun. Instead na aray, ano sasabihin mo? Galing. Hit. Baguhin mo na yung word na aray. Kasi expression yun Aray is a term for sakit. Are you there?
So mag-isip na kayo ng ipapalit doon. Bahala na kayo. Eh lagi na lamang umupo lamang, aray. Tumayo, aray. Eh wala nang ginawa kundi sabihin mo, ako'y palakas ng palakas araw-araw. Ang kalusugan ay dumadaloy sa aking katawan, sa aking isipan, sa aking damdamin, sa aking espiritu. Basahin natin ang sabay-sabay with Amen. Alam ba ninyo yung placebo effect? Tuturuan ko itong mga doktorang ito eh. Sila pa eh. Placebo effect. Isang grupo. Ito, binigyan talaga ng gamot doon sa sakit. Itong isang grupong ito, binigyan lamang ng gamot na wala namang, hindi man gamot, parang gaw-gaw lang na nilagay sa ano. At sinabi, ito ay napakagaling ng gamot, ito'y Alam mo yung resulta? Mas marami pang gumaling din sa yung binigay na gamot ay hindi tunay. Placebo effect. Ibig sabihin, with the words, something happened. Makikiulit. 1, 2, 3, go. Okay, speak blessing to your loved ones. Sabihin mo, ang mga mahal ko sa buhay ay nagiging close kay God. Kumikilos ang Holy Spirit, binabago ang family ko. Ang aking mga mahal sa buhay ay malaya na sa addiction. Sabay-sabay nating sabihin. 1, 2, 3, go. Amen. Speak blessings to your relationships. Magdeklara ka ng pagpapala sa mga relasyon mo sa buhay. Sabihin mo, God is blessing all my relationships. Bakit pag English hindi sabay-sabay? 1, 2, 3, go. God is blessing all my relationships. Wounds are being healed. Love is increasing. Sabihin mo sa katabi mo, love is increasing. Service for one another is growing. Forgiveness and understanding are flowing like a river in my relationships. Sabay-sabay nating sabihin. 1, 2, 3, go. Amen. Speak blessings to your decisions. May mga taong sila insecure mag-decide. Why? Because the steps of the good person are ordered by the Lord. Ginagabayan ng Diyos ang bawat takbang ng kanyang mga minamahal. Kaya sabihin mo, ginagabayan ng Diyos ang bawat takbang ko. Tinutulungan ako ng Diyos na makita at malaman ang mali sa katotohanan. Sabihin natin ngayon ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Ulit. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Amen. We're going to speak blessing to the problems. Sabihin mo, all things work together for good to those who love God. Ang matinding problema ay matinding pagpapala sa akin.
Sabihin naman natin. 1, 2, 3, go. Amen. And lastly, we're going to speak blessing sa finances. Sabihin mo, ako ay mayaman at payaman ng payaman. Ako ay generous at lalong nagiging generous. God's abundance is supplying my every need. Let's all stand up, please. Sabihin mo, lahat na hawakan ko ay pinagpapala ng Diyos. Sabihin mo, may mga bagong pintuan na nabubuksan para sa akin. The right people will walk into my life. The right connection will walk into my life. Sabihin natin ng sabay-sabay yung susunod. 1. Meron pa ba? Wala na. Sabihin mo, money is flowing. Money is flowing to me in great abundance in Jesus' name. Humanap ka ng 12 tao, sabihin mo, ikaw ay lubos na pinagpala. Go! Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko ay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Dali. Kayo kayo naniniwala sa inyong kinakanta? Ang kanta ay spoken words with melody. Okay? Itong ating kinakanta, may nangyayari sa buhay natin. Amen ba? So, let's start again. 1, 2, 3, go! Pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, paangat ng paangat, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Okay. This I say and I will always say, lahat na pumasok dito, pumasok ka mang mahirap, ikaw ay yayaman. Kung pumasok ka na mayaman, lalo ka pang yayaman. Lahat na nakikinig, pati nakikinig, nagsimula kang banal, lalo kang magiging banal. Lumapit ka na hindi mo kilala si Jesus, kapatid, palapit ng palapit ang relasyon mo kay Jesus.
Let me pray for you. Father God, I lift up to you your people here. I pray, O God, na lahat naming pagsasalita ay amin na pong iingatan. We will respect our words because you have put power in our words and we don't want the enemy to use our words anymore. And we pray, O Lord God, that instead of tearing something apart, we will build. Instead of complaining, we will pray. Instead of gossiping, Lord God, we will build people. Hayaan mo po, Panginoon, ang aming mga salita ay healing. Hindi mananakit, kundi mag-heal. Lord, cleanse our tongue. At kung ikaw ay, alam mong, ikaw ay pinagamit mong salita mo sa kaaway, hinayaan mo magsalita ito na kung ano-ano, repent. Ask God's forgiveness. Sige, ask God's forgiveness. Patawad, Panginoon. At hinayaan ko ang dila na magamit ng kaaway, ma-influence ng kaaway. Forgive me of all the words that I have spoken against myself and against other people. At ngayon, lahat ng mga sinalita ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito, kahit ng mga nasa live stream, ng mga negatibo laban sa kanilang sarili o laban sa ibang tao, ito'y winawasa ko na, winawalang bisa in Jesus' name. Lahat na nasimulan nito, lahat na nangyari dahil sa mga salitang ito, ay aking pinuputol, winawasak, at aking ninenegate in Jesus' name. And all those words, I reverse into blessing in Jesus' name. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Everybody say,